Good day sa inyo, Nereses. Alam ko nasa isip nyo, Aerox na naman. Pero recently, nag-review tayo ng iba't iba pang mga brands ng motor at iba't iba pang klase ng motor. And masasabi ko, isa pa rin talaga yung Aerox sa mga pwede ninyong mapili dahil sobrang sarap ng riding experience ko sa motor na to. Ngayon, may bago na namang kulay. Kaka-review ko lang ng matte black noon. May glossy black na rin kagaya ng Sniper. Sobrang elegante ng isang to. Sulit nga ba? Tignan natin yung naiba. Tara! Last vlog nga, Nereses, labis na tinangkilik ng tao yung content natin about dun sa matte black ng Aerox 155. And nagustuhan din nila yung glossy black nung sa Sniper 155. Ngayon, yung Aerox na mismo yung may glossy black na kulay. Sobrang elegante talaga ng black. Kaya nakakatuwa na nilagyan din nila ng glossy na choice para sa ating mga consumers. Bago ko ipakita sa inyo itong glossy black, may tanong lang ako. Gusto nyo bang i-compare ko to sa ADV 160? Comment nyo naman sa ibaba. Dito, Nereses, makikita natin. Ayun, of course, sinabi ko nga, glossy na siya, diba? Ibig sabihin, makintab na yung pagka-black niya. Before kasi matte, yung parang tuyo yung finish niya. Ngayon is glossy na. Napakaganda gumawa ng glossy effect ng Yamaha kasi sobrang elegante ng datingan. Dito sa fender niya, may Yamaha lang din na nakasulat na parang nasa silver fonts. Tapos matte naman yung pinaka-patilya nung kanyang fender. Naka single hydraulic disc tayo dito. An ABS ang isang to. Pero pagdating sa mags, you still have the silver and then kulay parang sky blue yung kanyang stripes. Tapos nakasulat lang din Aerox. Minimalist lang siya. Parehas, taas at ibaba meron. Magkakaroon niya ng effect kapag umiikot na yung motor. Ang size naman of course is 110 by 80 by 14. Tubeless tires na rin. IRC, kaya makapit. Meron tayo ditong telescopic forte suspension at all LED na mga ilaw. You know, bagay na bagay ilaw niya, di ba? Para sa motor. Sa itaas naman, may windshield tayo dito na tinted na black. Tapos may minimalist logo lang din ng Yamaha emblem. Sa gilid, may nakasulat din na Yamaha. Kagaya na nasa fender. Kulay silver din siya. And meron ding Yamaha emblem sa magkabila. Para siyang jelly sticker. So, sa unahan, sobrang minimalist lang. Ang linis ng design. Kaya kakapagpadagdag palalo sa pagiging elegante ang pagka-black ng motor. Agree ba kayo doon? Yung ilaw niya na ito, Nereses, based sa aking experience, mas okay na kabitan natin siya ng driving light or kung wala pa kayong specific na driving light, may re-recommend ko yung G-Star driving light. Nilalagay ko na yung link doon sa description box or sa comment section. Dito naman sa left side, Nereses, yung sa pinakataas, may jelly sticker din na nakalagay Blue Core. Blue Core will give you more power with less fuel. Malakas na ang motor, pero hindi ka mangangamba na sobrang lakas din sa gasolina. Meron din siyang decals dito na nakalagay Mio Aerox sa silver fonts, tas parang black, gray, at saka silver naman yung combination ng stickers dito sa taas with also blue strips. At nakalagay din dito Yamaha. Sa side view naman, sobrang elegante dito sa may bandang palikpik. Kung makikita nyo, ganun din, same concept nung mga una natin na review, nahahati yung 155, yung kadugsong nandito. Super creative na stripes ng blue, yung kadugsong nung 5, para hindi lang siya super plain. Tapos meron din tayo ditong black, gray. And then kung makikita nyo, matte naman yung pinaka parang palikpik dito. Tapos may VVA din siya or variable valve actuation, kaya mamamaximize mo yung torque at low speed at power at high speed. Glossy siya all the way here eh. Itong mga parts na to lahat glossy. Yung inner fairings niya yung naging matte black. So ganda ng combination niya. Super plain and simple lang. Sa gilid naman, Nereses, yung sa X part niya, consist din siya ng black fairings. Tapos yung kanyang pinaka background ng decals, doon naman yung nag-glossy. So ganun din, parang silver yung Mio, pati yung Aerox hanggang dito sa part na to. Tapos dito nahati ulit and then stripes na color blue yung pinaka dulong bahagi. Tapos dito na yung glossy ulit na background decals. For me, lumihis siya ng landas compared dun sa before na parang all black lang talaga. And then yung isa naman yung ABS version, kulay gold, pati yung mga mags gold. Ito naman is para sa mahilig sa talagang pure black colors, which is sobrang elegante din talaga. Not to mention, meron din pala siyang decals dito na silver and then dalawang black gray din dito. And then sa part na to, nakalagay lang liquid cooled, ganun din stripes ng silver at saka ng blue. Sa likuran, Nereses, super plain and sexy lang kasi wala na tayong makikitang any other colors dito aside sa kanyang tail light na LED. Minimalist lang siya dyan. Tapos yung mga turn signals niya nga na nakalitaw. Just to set proper expectations, ingatan nyo to na mabalik. Pero yung pagkakamount niya is magandang quality po. Nothing to worry about really. Just an extra paalala para sa mga gagamit. Of course, meron din siyang ilaw para sa plaka na hindi pa LED. And reflector dito, added visibility sa gabi. So sa pagka-black ng Aerox na to, pati yung mga shocks niya, meron tayo ditong unit swing na dual shocks at naka-drum brakes naman sa likod. Pero yun nga, how I wish, disc brake na sana siya. IRC din yung kanyang mga tires sa likod.
ang size is 140 by 70 by 14. Yung mga gilid niya, netizens, is all black. The radiator cover is black. Heat guard is black. Pero ako siguro, para mas mag-add ng flavor, papalitan ko to ng mga carbon garnish para mas malakas yung dating nitong gilid niya. It's too plain, pero dahil all black, sobrang masculine ng datingan. Napaka-macho and brusco. Pati na rin siguro yung airbox cover at saka yung crankcase, papalitan ko dito ng carbon garnish para mas lumakas yung datingan niya. Kasi black din naman yung parang shade ng color ng carbon, kaya feeling ko bagay na bagay talaga dito. Bagay na bagay yung kanyang digital meter panel with all the indicators that you need. Sa totality ng elegance ng pagka-black niya, one thing na nagustuhan ko is meron siyang Yamaha Motorcycle Connect, which pwede mo siyang i-connect sa inyong mga smartphone na magda-download ka na ng application. Pwede nyo na ngayon ma-monitor yung motorcycle ninyo. So, makikita mo doon yung inyong PMS kung dapat ka na bang magpa-change oil at saka kung meron kang text messages. Halimbawa, nakakonect yan. Makikita mo dito yung inyong text message or phone calls. Napakagandang character nun para sa isang motorsiklo kasi para ka nang nakakotse. At the same time, may ranking din yon para makita mo kung ikaw ba yung pinakamagaling mag-alaga ng Aerox. Ngayon, kung i-resell mo or i-dispose mo yung Aerox mo in the future, makikita dun sa ranking na maganda yung record mo. Tapos, ma-check mo rin of course yung inyong last parking locations. Hindi siya parang GPS pero may check mo kung saan mo siya last na ipinark. Napakagandang information din ng isang yun. And then, sa kanyang meter panel naman, you have all the information that you need. Ang favorite ko dyan, yung dalawang RPM indicator sa gilid. Tapos, kitang-kita yung speedometer. Super elegant niya sa personal netizen. Ang ganda ng pagka-glass nito. Super clear, sobrang elegante. And may minimalist lang na Yamaha emblem. Tapos dito sa ibaba, may mga engine check, temperature check. Lalabas din yung VVA kapag ka na-activate mo na siya, lilitaw siya dyan. May orasan at saka merong mga trip meters and voltmeter. Yung upuan niya na recess, of course, kaparehas din ng ibang mga variants ng Aerox 155. All black pa rin siya with some wide stitches, kaya super premium ng datingan and luxurious yung kanyang looks talaga. Hindi lang yung looks, pati yung feels. Etong part na to, merong Aerox din na naka-ukit and pwede ka sumandal dyan. It will support your lower back para kapag ka may mga lubakan na daanan, hindi masyado bugbog ang inyong mga kasukasuan, di ba? Minsan sumasakit yung balakang ng iba. And dito sa pillion ride, it may look na parang manipis, pero actually it's really comfortable and na-experience na namin yan ni OBR Lourdes. So, tried and tested na po natin yan. Of course, under the seat, we have 24.5 liters na seat storage. Napakalaki po ng kanyang seat storage. Ngayon, tingnan natin kung kasya ang isang standard full face helmet. Itong aking helmet na gagamitin is ID Spartan. 850 lang bili ko dito. Available sa Shopee. Search nyo lang Nedishop or ililink ko na lang dyan sa ibaba para ma-check nyo rin. Ito yung Monkey. Oh. Parang rugged. Bagay din dito sa Aerox. Para plain yung motor, tas may konting rugged style yung inyong helmet. Tsaka kitang-kita sa gabi. Yawn. Lagay natin dito. Tingnan natin kung kasya. Sheesh! Walang kahirap-hirap. Piece of cake, kasyang-kasya. Maganda doon, meron ka pang space para maglagay ng kapote. Sa loob ng helmet mo, pwede mo pang lagyan ng mga gamit, no? Bawa, may mga pinamili kang konti or papasok ka sa mall, pwede mo ilagay dito yung mga gamit. Bawa, jacket mo, kasyang-kasya. So, convenient na. Actually, no need for top box eh. Pero I think, pwede din lagyan ng top box. Bagay dito yung Motaro na black na top box. Ang ganda tignan dito nun. Lalakas lalo yung dating niya. Sa kaliwang bahagi, of course, meron din tayo ditong glove compartment na merong 12 volts power outlet. Kailangan mo pa ng adapter para makapag-charge ka ng phone. Testing natin kung kasya yung aking iPhone 14 Pro Max sa loob. Parang hindi kasya. Sheesh! Hindi kasya. Pero since glove compartment naman siya, testing natin kung kasya yung glove. So, meron tayo ditong motocentric gloves. Bili ko dito, 380 nga lang sa Shopee. Available din to sa Nedishop. Since glove compartment to, dapat magkasya man lang yung gloves. Large tong gloves ko eh. Pilitin natin. Mapumayag eh. Pumayag. Kasya. Since glove compartment, gloves ang kasya. Galing. On the right-hand corner naman, makikita natin na disusi pa siya. So, ibig sabihin, non-ABS variant pa ang isang to. But dun sa susian, of course, may key shutter na rin yan. Kaya kapag tinanggal mo yung susi, pindutin mo to, sumarado yun, hindi na masusundot ngayon. So, si magnanakaw, hindi na niya basta-basta masusundot yan. Kaya yung mga bata, pinapasukan ng tingting yung motor mo pag na-park mo sa labas. Ngayon, may magnet combination yan dito sa pinakasusian. Kaya papantay mo lang dito sa key shutter. Yun, bukas na. Isa pang function yan, kapag ka-nilock mo, kanan, tapos iniwanan mo nakaganyan, nakalak na yung manibela. Hindi na magi-straight yung manibela. Tapos susian mo lang ulit. Yan. Okay na. Na-straight na ulit. Pag dito naman nakaharap sa gitna, mapipindot mo yung inyong seat para mabuksan yung seat. Tapos mabubuksan mo rin yung fuel. Speaking of fuel, meron tayo ditong 5.5 liters na fuel tank capacity. For me, sapat na to. It could be bigger kasi yung mga ibang ganito kalalaking motorsiklo ay meron ng mga nasa 7, 8 liters. Iba 9 liters pa or mayroon pang mas malalaki. Pero 5.5
5.5 liters, malayo na rin ang mararating mo bago ka magpagas ulit para sa kanya average fuel consumption na nasa 48.62 kilometers per liter. Still may vary, depende sa inyong throttle habit at sa road condition, pati sa bigat ng karga-karga. Pero kita nyo naman, convenient na kasi nandito na sa unahan. Kaya kapag nagpagas ka, hindi mo na kailangan tumayo. For safety, of course, tatayo pa rin ako kung ako yun. Pero kung on the go ka, bawa binabalanse kang gamit sa likod, hindi mo na kailangan tumayo sa upuan. The sitting position, super relax. At kung makikita nyo yung positioning ng body ko, yung manibela, isa to sa madaling i-maneuver at napakaganda ng balance talaga. Matutokso ka na maglaro-laro kasi itutuwid ka pa rin niya kahit na bumanking-banking ka. Ang sarap nito yung panglaro. Kaya no wonder kung bakit yung iba pinang-race track ito. Kahit naman hindi ka kare-raceta, minsan sa long ride, feeling mo, kare-raceta ka na rin kapag naka-Aerox ka. Super ganda ng handling niya. Sitting position, naka-upright ako kaya hindi nakakangalay. Yung lower back ko may support dahil sa upuan. Even taller riders magugustuhan to kasi napakalawak pa ng inyong leg room. Yun nga lang, wala siyang cruising style kasi iba naman tong motorsiklo na ito. The ground clearance is 145mm. Yung mga regular kasi nasa 135 lang. Pero ito above average siya. So kahit na siguro may mga baha or mga lubak-lubak na daanan, walang kahirap-hirap ano. Ang weight naman nito is 122 kilograms dahil standard version lang ito. I think para sa kanyang category sapat na yon. Kasi kapag nagmamabilis ka, lapat na lapat ka sa lupa. Hindi yung tipong para kang saranggola na pag lumakas yung hangin, lumilipat ka sa kabilang linya na hindi mo makontrol. Itong isang to, maganda na yung pagkakalapat. Alam mo yung bigat niya. Ramdam na ramdam mo yung lupa. At the same time, nakakagising. Pero kasi mga motor na parang lumulutang ka na, nakakaantok yun. Ito isa, gising na gising ka dito. Kaya mag-e-enjoy ka talaga imaneho. Walang antok-antok factor. Given the fact na automatic na siya. Ngayon, for the seat height, may kataasan lang. It is 790mm tutuwid ko. My height is just around 5'3 to 5'4. Super tiptoe na ako. But if experienced riders na kayo, kagaya ko, comfortable ako kahit natingkayad ako. Or kahit isang paa lang ang abot. No? Para yung sa mga experienced rider. For newbies, hindi ka naman ganun ma-overwhelm. Siguro at least 5'2. Kayang imaneho ito. May kilala pa nga ako 4'8, 5 flat. Walang kahirap-hirap na mamaneho ito. So for beginners, may re-recommend ko pa rin. Kahit na shorter riders or under tall kayo, goods na goods pa rin. No need to worry. For those who wants naman ng specifics, ito ay liquid cooled. Kaya mabisa ito kahit mahaba ang biyahe ninyo, hindi ka mag-overheat. And 11.6:1 yung kanyang compression ratio. Before kasi mga nasa around 10 lang yung mga previous versions. So ito yung nagpa-start ng 11.6:1. It is also 4-stroke, single overhead cam, single cylinder, fuel injected, mated of course with CVT at meron na rin itong smart motor generator kaya kapag pina-start mo to, tahimik na. Wala na siyang ignition sound. Mas matipid sa baterya, mas magaan sa makina. 4 valves na din ito kaya hindi ka mabibitin dahil meron din itong maximum power na 11.3 kilowatts at 8,000 RPM. Habang meron naman itong maximum torque na 13.9 Nm at 6,500 RPM. Bore and stroke, 58 by 58.7mm. If may one thing lang siguro ako na points for improvement for the Yamaha Aerox 155 is of course for daily drive, yung suspension is made for high speed or mabibilis na andaran. Siguro if I will use it for daily drive, papalitan ko to ng mga aftermarket like Motaro shocks para mas suwabe yung mga bumpy roads natin sa Pilipinas. Pero yung stock, goods na rin naman, lalo na kung mahilig kayo sa mabilisang mga patakbuhan. That's just a personal recommendation. At isa pa sa magustuhan ko sa kanya is meron siya park brake lock. Ito, daliri lang, kayang-kaya mo nang ilak. Ngayon, pag naka-engage ito, hindi umiikot yung rear wheels natin, naka-engage yung preno natin sa likod, hindi natin maatrasan yung mga motor. Kapag ka nasa stoplight tayo or huminto tayo, ngayon pag magpa-park ka din, may iwasan mo rin nagugulong yung motorsiklo mo. That's something na maliit pero very useful. Of course, may hazard button, high beam and low beam, at ganito naman yung sound ng stock na busina. Malakas na rin. Pero kung gusto mong mas brusko, papalitan ko to, G-Star horn. Hindi lahat ay may kakaya na mag-test drive ng motorsiklo bago bumili. Hindi rin lahat ay kayang pumunta sa mga kasa dahil super busy sa kanilang mga work or businesses. Kaya naman, kahit mga kulay lang yung changes dito sa mga bagong motorsiklo, ay binavlog natin para na rin kayong bumisita sa isang kasa. Inihahatid natin yan dito sa channel natin, kaya wala tayong pinipili. Anything na very accessible for me, dahil dito lang din naman ako nagre-review, ay i-vlog natin. Siguro, maglalalayo na rin tayo kasi marami pa tayong hindi na-review na ibang brands. But for this glossy Aerox 155, ang price nito currently ngayon sa market ay 124,000 pesos. That's the standard version or non-ABS. Ngayon, dito tayo sa Yamaha Motor Trade, Platero, Binyan, Laguna. Pwede kayong mag-down payment ng 17,000 para maiuwi nyo na to. And then for 3 years, magmamonthly kayo ng 5,658 para sa inyo netizen. Sulit ba itong glossy black ng Aerox? For me, sobrang brusco or sobrang macho. Feeling action star ka talaga kapag dinadrive mo yung ganitong kulay ng motorsiklo. Before
Before, mahilig ako sa mga light colors. Pero ngayon, nahihilig na ako sa mga black. Kasi you can never go wrong talaga with black Matches with everything Tsaka hindi siya nalalaos, parang ganun. For me, sulit na sulit talaga, kaya pinasadahan ko na rin. And balita ko, meron ding white na Aerox. So abangan nyo yan. Pag nagkaroon dito, i-review din natin yan. Ano pang ibang mga motor ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your thoughts below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye.